Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Ako nga pala si Val and my content is about playing free-to-play, play-to-earn, and grind-to-earn games. So right now I'm playing Rohan 2 and I'm at Silva 03. So in this video I'm going to talk about the benefits of having a solo guild. So you know guys that guild is very important in this game. So kahit sa anong RPG games naman guild is very important. So but dito sa Rohan 2 having a guild is na meron siyang advantages and then meron din siyang disadvantages. So the advantages are you can join the world boss here. So you can join the world boss. I mean, pwede naman sumali ka sa world boss but di ka makakatanggap ng box, 'di ba? Kahit top 1 ka pa, di ka makaka-receive ng email na box. So, pero kung meron kang guild, then you can join and then you can receive box. At the same time, may chance din kayong makakuha ng territory, di ba? Kung malakas talaga yung guild nyo, may pangkaskas kayo, mayaman kayo, ano kayo ng contractor. So, you have the chance to get the territory, which is napakalaki talaga ng benefits. Yan. Yun talaga ayun ang advantages ng guild. And then, another advantage is, meron siyang guild effects, na kung saan, meron siyang mga extra stats na pwede nyong ma-apply sa character nyo. Ayan ito. So, pagkakaiba lang sa mga ibang game na nalaro ko, wala siyang mga expedition or dungeon, yung ganun, na parang kailangan nyo ng maraming members para mapatay yung boss. So, dito sa Rohan 2, hindi po siya ganun. So, the main purpose of the guild here is to join the world boss and then to get the territory boss. And then to get the effects na meron ang guild. So, kung solo guild ka, di ganun kalaki yung impact kasi yun nga, di naman siya kailangan ng team na meron kayong talunin sa dungeon sa loob ng guild. So there is disadvantage of having a guild. So meron din naman like yung kapag nasa guild kayo and then medyo malakas yung guild nyo and then mayroon diyang pasaway and then damay kayong lahat, so makakos kayo. So ganyan yung nangyari sa last guild ko, kaya nakasolo na lang ako, diba? Kasi di naman talaga ako PvE guys. Di ako PvP. I'm on PvE talaga ako. Kasi yun nga, the main purpose of my content is to earn kahit paano sa mga games na kagaya nito. So right now I'm going to explain the benefits of having a solo guild. So I want to promote this type of gameplay. It's because applicable siya sa larong ito. So di siya applicable sa lahat ng game na kagaya nito. It's because yung ibang guild yun nga, kailangan ng cooperation, kailangan ng participation, kailangan ng malalakas na members, which is dito di naman kailangan as long as mag-login ka lang. Login mo lang yung mga alt mo, meron ka ng magagawa sa guild mo. And then at the same time, makakasali ka rin naman ng world boss, may ranking ka rin naman sa individual. Yun nga, yung problema lang is di ka makakakuha ng territory and then you cannot top in the boss ranking tuwing 10 PM. But I think it's not big deal. It's because mababawi mo naman sa benefits na which is i-explain ko right now. So, number 1, what is the benefits of having a solo guild? As you can see, dito, meron akong members 30 members. Pero bakit solo? Di ba 30 members? Ba't solo? Actually guys, akin yan lahat. Meron akong dalawang cellphone. Nilalagin ko yan sa kabilaan. So, pag login ko, dino-donate ko. As you can see, my ranking is rank 13. So, merong iba dyan dito sa ranking. Mga players talaga. Pero, mas mataas pa yung ranking ko. Kasi yun nga, di talaga siya basihan kung gaano kalakas yung PS nyo or yung power nyo. Yung basihan is kung gaano ka-active yung mga player nyo. Kung gaano ka-active mag-donate. Yan. So, if your alt are consistent, siyempre makokontrol mo naman yan. Makokontrol mo yung sarili mo na mag-donate kasi ikaw lang din naman yung may-ari. So, here, you can donate as long as consistent yung pag-donate ng mga alt mo. Siyempre, ikaw lang din naman yon. You can control the guild. And then, you can control the guild effects. As you can see here, kung di ikaw yung leader, so, siguro yung iba, pipiliin dyan, PvP. Yun nga, yun yung advantage sa having a solo guild. You can build PvP or PvE. So, kagaya ko, PvE ako. Prioritize ko talaga yung monster attack, monster depth, tsaka boss attack. Kasi, yun nga, sumasali ako sa world boss as a solo. Nakakasali ako sa individual ranking, which is nakakuha ako ng
1 million up to 2 million per night na crons. Which is, tingnan nyo, meron akong 11M in my 23rd day of playing this game. So, yun. Yun yung benefits of having a solo guild. You can control your guild. And at the same time, yung pinaka main reason talaga is, yun nga, magagamit mo yung guild na makipag-swap ng items para doon sa mga alt mo, 'di ba? Pwede namang 1:1 trade bulk na makipag-trade. But as you can see guys, nagawa ko na yan last time. I use this one, crocodile. Yan yung isang alt ko. Binasa ko siya 1:1 trade. Ano ba yun? 1:1 trade ba dyan? 1:1 trade, 1:1. Basta yan, yung trade na 1 papasa mo sa basta sa player. So ginawa ko siya, but it took 3 days para makasend ulit. So 'di ba? So as you can see here, 17 days ago, nakasend ako ulit is 14 days na. 'Yun. So it's not advisable to have like that. But kung kaya nyo is pwede naman. Pero but having a guild is automatic na siya guys. Ilagay nyo lang sa storage. Then, kung merong resources yung mga alt nyo, at least I'm sure na meron talaga kasi if yung EFK mo yan, 1 million per day yan, sobra. So, sila yung pwedeng mag-ups kaya nito. So, pinakombine ko sa mga alt ko kasi merong event na merong free combination, yung brilliant combination. So, nag-success siya. So, ang laking bagay nun guys, compare sa pag iti-trade mo pa sa market, which is meron pang tax, and then, aabutin mo siya ng 3 days. So, napakalaking benefits nun, 'di ba? Compare mo siya sa meron kang guild na malakas pero di mo naman siya magagamit into trading to your alt. So, pwede 'yun if kabalagbagan ka talaga maglaro. But for me, like me, na play to earn kahit pa paano, so napakalaking bagay nun, guys. 'Di ba? Example, makakuha kayo ng territory, meron kayong 10M crons. But imagine you have 30 alt account, and then each of that you can get 1M per day. So isipin mo 29M per day sa sarili mong alt, 'di ba? Sa sarili mong guild. Then how to use the crons of your alt? Syempre pwede mo yang ibenta sa crons. Dito sa cron trade, pwede mo siyang ibenta, then pasa mo sa main mo. Yan, pwede. Then pwede din siyang ipasa mo yung mga non-tradable crons, gamitin mo yung lagay mo sa storage, and then gamitin mo pang apps ng mga items mo kagaya nito, 'di ba? Yung mga altcoins meron siyang free sapphire kasi nga sa free subscription. So yung level 90 is pwede ko na siyang magamit into 80 is because I transfer the item to my alt, and then siya na nag-enchant, and then naging plus 20 yan dahil din yan sa alt. Free to play po yan guys, 'di ba? Parang pangkuya yung stats, parang pangkuya yung item, puro purple lahat. Kasi if you're doing it solo guys, napakahirap, ang hirap mag-ups, 'di ba? Plus 7 pa lang, yung isa nga dito plus 7 lang daw na kaya niya si X every night. So, yun. Napaka-importante guys, meron siya talagang benefits compare of having na malakas na guild. So, isipin mo, meron kang 10M per day sa malakas na guild. Kung kuya ka, or kung semi-spender ka, malakas ka, malaki ang bag mo sa guild nila. But having a solo guild guys, napakalaki. Halos 25M pataas. AFK mo lang yung yung mga alt mo. Pagising mo, open mo, kasi meron namang helper dyan. So, yun. Yun yung benefits of having a solo guild. And at the same time, yun nga, makokontrol mo yung effects ng guild. Depende sa playstyle mo. Isipin mo, PvP type ka. So, lagay mo dito, PvP attack, PvP def, 'di ba? Eva, accuracy. So, ikaw yung makakakontrol sa sarili mong stats. 'Di ba? As I said earlier, di naman siya ganoon ka-importante kasi walang cooperation na kailangan yung talunin yung mga world boss, yung dungeon sa loob ng guild nyo kagaya ng ibang game. So yun guys, yun yung benefits ng of having a solo guild. So in terms of other content sa larong ito, kagaya ng Rift, pwede ka naman makipag-chat dyan sa world chat na kailangan mo nang kasama si Rift, diba? Not necessary sa guild mo talaga. So, but yeah, depende yan sa playstyle mo. Kung gusto mo talaga balagbagan or gusto mo ng ranking,
sali ka sa malalakas na guild. But I'm saying to you guys, in this game, yung pinaka-importante lang na guild dito is around rank 1. Rank 1 talaga. Yun yung talagang makaka-benefit kasi sila yung makakakuha ng territory, yung rank 1. And at the same time, kung tamang grind lang, rank 1 to top 3, rank 1 to rank 3. Kasi sila yung makakuha ng up to rare na box sa world boss every night. And then rank 4 ka, crowns lang din naman bigayan up to rank 10. And then yung iba, assist lang sa boss. So, di din ganun kalaki yung bigayan, and then magtitipid ka pa, magpapasa ka pa sa alt mo papunta sa main, gagamit ka pa ng tax, and then meron pang cooldown up to 3 days. So having a solo guild, yeah, you can control everything in this game, diba? See you, ang laki, ang daming benefits ng pagkakaroon ng solo guild. So you can see free to play, pero tingnan nyo yung item ko guys, parang pang kuya. I don't have any epic or ancient accessories kasi nga play to earn tayo guys. Binenta ko na yan. See? Dito sa 1 1:1 trade. Binenta ko na yan into Gcash. Gcash yan guys. Shoutout na pala kay Sims tsaka kay Zero KIO. Thank you for buying my items guys. Meron ako pang Jollibee. So that's it guys. Hoping na meron kayong natutunan in this video. So pa-subscribe guys, malapit na ako mag 50 subscribers. Hopefully I can live soon. Aralin ko muna yung YouTube. So thank you guys and out.